Magandang gabi, Philippine Air Force. Narito ang magiging nagkayat-kaya ng panahon ngayong gabi ng Sabado sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, may minomonitor tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng hapon, ito ay huling namataan sa layong 225 km Hilaga-Hilagan Silangan ng Pag-asa Island. Ito na sa tuwing LPA, mababa ang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo within the next 24 hours at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at ito may posibilidad na rin lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Samantalang asahan nating patuloy na magdudulot ng maulap na kalangitan o may kalat-kalat na pagulan, pagkintad at pagkulog ang shear line, particular yan dito sa may Cagayan, Isabela at ganoon na rin sa Aurora. Sa ibang nalalabing bahagi naman ng Northern Luzon, ang aasahan nating weather system na iiral at makakaapekto ay ang northeast monsoon o hanging amihan. Dito naman sa ibang nalalabing bahagi ng ating bansa, kung may maranasan man tayong mga pulong-pulong pagulan o kuminsan ay may pagkintad at pagkulog, dulot naman yan ng localized thunderstorms. Samantalang ang low pressure area ang ating minomonitor ng mga nakarang araw sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nag-develop na at ito ay nasa kategoryang tropical depression. Kaninang alas 3 ng hapon, ito ay huling namataan sa layong 1,370 km silangan ng Hilagan Silangan ng Mindanao, taglayan lakas ng hangin na 55 km/h mula sa sentro at may pagbugso hanggang 70 km/h. Asahan ito ay patuloy na kikilos sa direksyong kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis ng 15 km/h. At base sa track na nilabas ng pag-asa, generally patuloy itong kikilos sa direksyong kanluran, Hilagang Kanluran, at kung di magbago ang kanyang bilis na 15 km/h, may posibilidad na itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga at hapon at bibigyan ito ng local name na Bagyong Tino. Kung ating mapapansin, bago pa man ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, may posibilidad na ito mag-intensify into a tropical storm category at patuloy itong kikilos sa direksyong pakanluran papalapit sa kalupaan ng ating bansa, particular na yan dito sa may silangang bahagi ng Visayas at maging sa Caraga region. Base sa cone of uncertainty, hindi natin inaalis ang posibilidad na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng silangan ng Visayas at maging sa Caraga region. At kung ating mapapansin sa track nilabas ng pag-asa, may posibilidad pa ito mag-intensify into a typhoon category bago pa man ito lumapit ng landmass ng ating bansa. Patuloy itong kikilos at tatahakin ang Visayas sa mga susunod na araw at dito sa may northern portion din ng Palawan pagsapit ng Miyerkules at hindi pa rin magbago ang kanyang bilis sa 15 km/h, may posibilidad na ito lumabas ang Philippine Area of Responsibility pagsapit ng umaga ng araw ng Webes. Para naman sa magiging lagay at taya ng panahon bukas, aasahan pa rin natin dulot nga ng shear line ng Cagayan, Isabela at maging Aurora ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila at ibang nalalabing bahagi naman ng Luzon na aasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga posibilidad pa rin yan ng mga pulupulong pagulan o minsan ay may pagkidlat at pagkulog, lalo na yan sa dakong hapon. Dito naman sa Kabisayan at Silangang bahagi, asahan na natin bukas ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog at ang ibang nalalabing bahagi ng Visayas, maging ang buong Mindanao, asahan natin bukas ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit di rin natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulupulong pagulan na kuminsan ay may pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon gabi. Para naman sa magiging lagay at kaya ng panahon sa mga susunod na araw pagsapit ng Lunes hanggang Miyerkules, aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa Metro Manila, ganoon na rin dito sa may Cavite. Dito naman sa Angeles, generally fair weather hanggang Lunes, ngunit pagsapit ng Martes, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog ang ating aasahan. Dito naman sa Lipa, pagsapit ng Lunes, haasahan na natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang dito naman sa Puerto Princesa, maging sa Kalayaan Island hanggang Lunes, haasahan natin ng generally fair weather, ngunit pagsapit ng Martes, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog ang ating aasahan. Dito naman sa Lapu-Lapu, aasahan na natin pagsapit ng Lunes sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog, at rains with gusty winds naman dulot nga nitong si Bagyong Tino pagsapit ng Martes. Dito naman sa Davao, pagsapit ng Lunes hanggang Martes, aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog, at asahan may gradual na pagganda ng panahon pagsapit ng araw ng Miyerkules. Dito naman sa Zamboanga, aasahan din natin ang generally fair weather hanggang Lunes, ngunit pagsapit ng Martes, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog ang ating aasahan.
At para naman sa ating astronomical information, ang araw ay lumubog kaninang 17:27 dito sa Metro Manila at asahan sisikat bukas sa ganap na 05:50. Para naman sa ating moon illumination, meron tayong 78% increasing. At yan ang latest update natin sa weather. Para manatiling updated sa lagayan ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga social media accounts. At sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Pugador, Philippine Air Force General Staff Corps, I'm Sergeant Tessa C. Painka, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang gabi, Philippine Air Force.